Theology natin ay Lecture 20. At kung mayroong ngayon lamang makakapanood nito sa online, ay magsasabing bakit ganun katagal umabot ang lecture na ito sa Covenant Theology. Ano ba yung purpose natin sa pag-aaral na ito? Una, sinimulan natin na tingnan sa 1689 Baptist Confession of Faith, o noon ang tawag ay 17th Century Particular Baptist. Nang ito ay ginamit na confession ng mga Baptist. Noon ang confession ay dalawa na sikat sa Reform, Westminster, tsaka ng Savoy Declaration. At mapapansin din natin na maraming kinuha at hiniram ang 1689 Baptist Confession of Faith, pero mayroong mga chapter, bagay na katuruan na talagang naging baptistic ang katuruan. Iwanan ko yung aking... At tinignan din natin sa pag-aaral natin ang teaching about 1689. Si James Renihan ay meron siyang ginawang libro na yung To the Impartial and Judicious Reader. At itong kanyang libro na ito ay Confession of Faith ng 1689. Pero ang kanyang inilagay doon ay kung ano yung mga sinasabi ng mga 17th century Particular Baptist. Nung araw yun ang tawag, Particular Baptist. Ngayon ang tawag ay Reformed Baptist. Doon sa kanyang libro, dinala ko na rito yung pinakita ko sa inyo, ay siya nagsabi na ang tamang pagka-intindi at pagbabasa ng 1689 Baptist Confession of Faith ay chapter by chapter. Dahil yung framers daw, sabi ni James Renihan, ng 1689 Baptist Confession of Faith, ay kanilang inayos na hanggang sa lumiwanag ito sa kaisipan ng kanilang mga local churches noon. So, kung halimbawa ang chapter 7 na ating tinitignan ay ang patungkol sa of the covenant, kung maging maliwanag sa atin yung chapter 6, ito yung patungkol sa the fall of man, at pagkatapos yung chapter 8 na patungkol si Kristo as the mediator, makita nyo, it can be interpreted as siya nagsabi nun as sideways, si Renihan, at sinasabi niya, ito ang tama na pagkaintindi. Simulan sa chapter 1, as you expand hanggang sa, dumating tayo sa chapter 32. Ngayon, ang pag-aaral natin ng covenant theology ay isang pagpapakita ng kung papaano tumakbo ang plano ng Diyos sa mundong ito at sa tinatawag nating Iglesia ng Panginoon. And so, kung masusubaybayan ninyo yung ating pag-aaral, at ito yung ating confession na lampasan na natin ito. Ito ang gusto kong makita natin, naging maliwanag sa atin. Na kuminsan, diba, ang kwento ko kuminsan kapag tayo ay nanonood ng movie, ay merong yung first episode, ay yung first 5 minutes, ay pinapanood natin, at pagkatapos ay biglang susunod ng second scene, ang sasabihin ay 10 years before. Diba, gano'n, 10 taon nakaraan.
Ang ibig sabihin, itong first scene, itong unang eksena na pinapanood natin, may pinanggalingan yan. Ngayon, ang Biblia ay una ang Genesis. Nabasa natin kanina. At itong pagbabasa natin ng Genesis hanggang sa Revelation. Okay? Yan ay sinasabi nating pagpapahayag ng Diyos ng kanyang plano sa mundong ito. Pero yan ay may pinanggalingan. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Biglang, saan nanggaling ito? Ito yung sinasabi natin, ito ang pinanggalingan ng lahat. Covenant of Redemption. Ang parang dito kay Adam sa Genesis 1, parang ang tingin natin ay dito nagsimula ang mundo at tumatakbo na, nahulog si Adan, pinalaya siya sa Garden of Eden, at pagkatapos ay binihisan sila ng animal skin, at pagkatapos ang buong mundo ay hinatulan ng Diyos, nalunod dahil sa dilubyo, at pumasok si Noah. Saan ang galing ang mga ito? Hanggang kay Abraham, kay Moses, at kay David. Saan ang galing ang lahat ng ito? Ang lahat ng ito ay nagsimula dito sa Covenant of Redemption. Kaya ginamit ko yung term na before time at ni Mitch Lash na ang lahat ay dito sa mayroong tipan. May covenant, sabi natin ang covenant is between two parties, pero dito ay walang kinalaman ng tao. Ito ay covenant ng Father at ng anak, ng Son. At of course, ang Holy Spirit ay nandoon dahil ito ay Trinitarian ang economy at pagkilos. Pero kung narinig niyo madalas na sinasabi ng mga mangaral na ang Father ay nagbigay ng elect sa kanyang anak na si Jesus Christ, at si Jesus Christ ang siyang namatay para sa mga elect na ito. Ngayon, ang Holy Spirit naman ang siyang nag-apply ng ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya yung sinasabi natin pagbabago ng nature, pagbabago ng likas ng isang tao ay gawa ng Holy Spirit. Batay doon sa finished work ni Christ. Siya'y napako sa krus, namatay, nabuhay na muli, umakyat sa langit, at pagkatapos ay ang pagdating ng Book of Acts, ay nakita natin ang pagtutuloy ng gawa ng iglesia, at doon ay makita natin yung application ng Holy Spirit sa work ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito tayo talaga nagsisimula. Pagdating sa Genesis hanggang sa Revelation, ay nariyan ang pagtakbo ng kasaysayan ng sangkatauhan at saka ng iglesia. Kaya sinasabi natin, ito yung ating pag-aaral. Kung titignan natin sa pag-aaral natin, maaring masabi natin ito ay historical at ito ay biblical theology, historical kung paano tumakbo ang kasaysayan ng tao at kung paano ang ginawa ng Diyos para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya babalikan natin itong definition natin. Oops, isa pa rin pala ito. Okay, sa definition natin of God's covenant, the distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures do owe obedience to Him as their creator, yung lagi natin sinasabi, may kasalanan o wala, pero dito ipinapakita, kahit walang kasalanan ang tao, dahil sila ay nilikha ng Diyos, tungkulin nila na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, pinasok sa paragraph 1, yet they could never have attained the reward of life. Dito ay papasok ang covenant ng Diyos. Kaya sinabi rito, but by some voluntary condescension on God's part, which He hath been pleased to express by way of covenant. Kaya yung covenant ay para tumanggap ang unang tao ng blessing. At sinasabi natin,
nung binigay ng Diyos ang covenant kay Adam, ang tawag natin dun ay covenant of works. Tuloy muna natin to. Moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fall, it pleased the Lord to make a covenant of grace. Kung titignan natin sa chapter 7, wala yung covenant of works sa 1689, pero sa chapter 20 ng 1689, nandun yung covenant of works. Sa Westminster ay nabanggit na ang covenant of works. Dito ay nung nahulog sa pagkakasala si Adan at siya ay nasa ilalim ng sumpa ng kautusan, tingnan ninyo, pumasok ang covenant of grace, wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in Him, that they may be saved. Kung ating uunawain ang confession natin na ito, ang covenant of grace ay free offer ng Diyos. At ito ay kaligtasan sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus. Ang tanging kailangan lamang ng makasalanan is tanggapin. Ito nga, requiring of them faith in Him. Ano yung faith in Him? Tanggapin ang ino-offer ng Diyos. At sinasabi dito that they may be saved. Kaya, ang salvation na sinasabi natin sa pag-aaral natin yan still ay under the covenant of grace. Ang salvation, and it is by faith. Kaya, ang point natin sa Hebrews 11, bakit sila naligtas? Nandun na yung mga Old Testament saints. Dahil sa pananampalataya. At sila ay nasa ilalim ng covenant of grace. And promising to give unto all those that are ordained unto eternal life, His Holy Spirit, to make them willing and able to believe. Ngayon, yung nabanggit dito that they may be saved and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life. Sino itong mga ordained unto eternal life? Yun yung nasa covenant of redemption. Na mayroong sinabi, may tipan ang ama sa anak na mayroong elect na nakaordinang silang magkaroon ng buhay na walang hanggan, at ito ang purpose kung bakit si Kristo ay nagkatawang tao. So yung plano na yan ay hindi habang tumatakbo yung plano sa Genesis, bago pa nilikha ang langit at lupa, ay naroon na yung tinatawag nating covenant of redemption or eternal plan. So paragraph 3, this covenant is revealed in the gospel, first of all to Adam, in the promise of salvation by the seed of the woman. Ngayon, kapag iniintindi nila ito, ang dating kagad sa iba, dito na pumasok yung gospel sa Genesis 3:15, at sinasabi nilang dito na rin pumasok yung the covenant of grace kasi doon yung Genesis 3:15 na promise. Ang sinasabi ng 1689 Federalist, hindi yan ang the covenant of grace, kundi yan ay pangako ng kaligtasan. Na mga nangako, at maliwanag naman, nangako talaga ang Diyos na dudurugin ang ulo ng ahas at yung binhi ng babae, tutuklawin niya ang sakong, pero ito ang siyang magiging mabuting balita ng pagliligtas ng mga, tinan nyo, ng mga elect. Okay? At ang hindi nabibigyan ng pansin dito, and afterwards by further steps. Sinasabi natin na ang pagbibigay ng Genesis 3:15, kasi yung antimano sabi nila, ito na yung the covenant of grace. Pero ang point ng 1689 Federalist ay nagsimula, binigay ang promise, pero hindi yan ang the covenant of grace. Darating pa tayo dyan. It is by further steps until the full discovery thereof was completed in the New Testament. Kaya yung covenant of grace ay makikita natin yan sa completion ng New Testament. Tingnan ninyo. And it is founded in that eternal covenant transaction. The covenant of grace ay nagsimula yan saan?
doon sa kanina nakita nating eternal o yung the covenant of redemption. It was founded in that eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect, and it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality, man being now utterly incapable of acceptance with God. Ngayon, without the covenant of grace, ang tao ay malayo sa Diyos. And upon those terms on which Adam stood in his state of innocency. Kaya kung babalikan natin itong diagram na ito, ang sinasabi natin, kung makikita ninyo itong covenant of redemption ay nangyari ito before time, wala pa ang lahat, wala pa ang tao, wala pa ang mundo, at nung tumakbo ang time and space, ito na yon sa Genesis. At pagkatapos ay binigyan si Adam ng covenant. At yung covenant na kay Adam na yon ay yung wag kakainin yung bunga ng punong kahoy, at ang tawag ng mga theologian ay plus covenant or positive covenant, at kanyang sinuway. Ngayon, mapapansin nyo itong tatlong ito under ng covenant of works. Bakit ko nilagay dito? Magkaiba ang Adamic covenant sa binigay ng Diyos kay Abraham, kay Moses, at saka Davidic covenant. Yung Adamic covenant ay binigay ng Diyos nung hindi pa nakakasala si Adan. And so, yan ay maaring matawag nating probationary period. Hindi natin alam kung gaano kahaba ito. Ngunit, nung nagkasala si Adan, yung covenant of works ng Diyos kay Adan ay natapos na. Bakit natapos na? Kasi yung covenant of works na binigay ng Diyos kay Adan, kung sinunod ito ni Adan, ang lahat ng salinlahi niya ay meron ng eternal life. At kung makikita natin yung patikim ng paglaganap, yung Garden of Eden. Di ba yung Garden of Eden, hindi naman yun yung buong mundo eh. Ang Garden of Eden ay may geographical location. Pag binasa nyo ang Genesis, may geographical location yan, at ang utos ng Diyos kay Adam ay pagyamanin and punuin ang mundo. Ngayon, kung si Adam ay sumunod sa Diyos, ngayon, meron 2 puno. At tandaan din natin, yung tree of knowledge of good and evil, hindi yan wicked tree. Hindi sinasabi sa Bible na yan ay masamang puno. Yun ay puno na masusubukan at titignan kung si Adan ay susunod. Yun, kaso, kinain niya yung bunga ng punong kahoy. Ngayon, kung nag-obey si Adam, merong isang puno na kanyang magiging reward. At itong reward na ito ay tree of life. Kaya, si Adan ay meron ng eternal life, at si Eva at lahat ng kanilang mga anak ay meron ng eternal life. Kaya ang focus noon from Garden of Eden ay hanggang sa buong mundo ay merong buhay na walang hanggan. Sinabi rin natin na ang Garden of Eden, theologically speaking, ay temple ng Panginoon. Ang presensya ng Panginoon ay nandoon sa Garden of Eden. Dito nagmi-meet ang Diyos, tsaka si Adam at si Eve. Pero yung covenant of works ay natapos na nung si Adan ay pinalabas sa Garden of Eden. Tapos na yon. Sa kanya lang binigay yun. Okay, tapos, nagpumasok, hindi ko nga nailagay dito yung kay Noah. Yung kay Noah ay pareho ng utos ang Diyos, katulad nung kay Adam na ang focus ay buong mundo, pero ang pagkakaiba, nung binigyan si Adam ng covenant, walang kasalanan si Adan. Ngayon, si Noah ay pareho yung utos, punuin niyo ang mundo, magpakarami kayo, malinis ang mundo, pero yung puso ni Noah may kasalanan na. Kaya hindi mo pwedeng sabing parehas yan o tinutuloy yung covenant. No.
bakit si Noah ay niligtas to preserve yung Genesis 3:15, yung magiging binhi ng babae. At pagkatapos, yung sinabi kanina sa ating scripture reading, yung Genesis 1 hanggang Genesis 11, ito yung kasaysayan ng tao. Pero pagdating ng Genesis 12, nagbago. Dahil sa Genesis 12 ay isang tao tinawag ng Diyos at inilabas niya sa kanyang lugar. Okay? So, yan ay si Abraham. Kaya nga, from Genesis, starting Genesis 12, nagsimula ang Diyos ng isang tao at itong isang taong ito ngayon ay under ng Abrahamic Covenant. Ngayon, tandaan natin yung Abrahamic Covenant ay ano yung covenant na binigay ng Diyos kay Abraham? Pagtutuli, circumcision. At dito nagsimula ang Israel. Kaya dito nagkaroon ng kaharian o Israel Kingdom dahil sa isang tao. Ngayon, sinasabi natin na in a sense, itong tatlong ito ay masasabi natin kailangan nilang sumunod. Diba? Sa utos ng Diyos. So, in a sense, ito ay covenant of works, pero magkaiba yan doon sa Adamic covenant o yung covenant of works. Kasi, sinasabi natin na si Abraham ay kinakailangan sumunod at siya ay tinuli at ang kanyang anak ay tinuli at ang lahat na magiging lahi ni Abraham sa ikawalong araw ay kinakailangan ituliin. So, yung covenant na yon is the covenant of circumcision. Ngayon, nangako ang Diyos, kaya nga lagi nasasabi, ang covenant ay two parties. Nangako ang Diyos kay Abraham. Kung titignan natin, ang Diyos ang unang nangangako. Ang Diyos ang laging nagko-condescend. Kay Adam, ay yung condescension ni Adam ay, yung ang Diyos kay Adam ay ang buong mundo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Although hindi ito maliwanag na nakikita natin sa Genesis. Ngayon, kay Abraham, ang progressive revelation natin ay sabi ko, tingnan nyo ang pangako ng Diyos kay Abraham, lupa. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, dadami ang iyong lahi. At pagkatapos ay bibigyan ko kayo ng mana. Yung lahi mo ay makakaroon ng land. At ayun yung land flowing with milk and honey. Ayun yung Kanaan. At pero sabi ng Diyos, pero pinakita niya yung promised land, pero kailangan muna silang maging bihag. 400 years, yun yung binigay ng Diyos. Kaya narito ngayon tayo sa Mosaic Covenant at sinasabi natin itong sa Mosaic Covenant na to ay pagtutuloy ng Abrahamic Covenant. Kaya ilagay natin sa biblical theology, sa historical theology, yung pagtakbo ng kasaysayan, hindi natin makikita na yung promise ng Diyos kay Abraham ay langit, kundi lupa yan. Kaya sinasabi natin, Abrahamic Covenant is an earthly covenant, tsaka ang pangako ay sa lahi niya. Okay? Literal na ito ay mga Israelita. Ang Hebreo ay galing kay Abraham. At dito nagsimula ang Old Covenant. Bakit dito? Kasi iba yung covenant kay Adam. No? Iba rin yung covenant ng Diyos kay Noah. Ang covenant ng Diyos kay Abraham, siya ay inilabas sa idolatrous nation o country at siya ay sinabing bibigyan kita ng lupa. So dito tayo tumatakbo sa ating pag-aaral na ito. At pagdilignan natin itong mga passages na ito, ay ina-anticipate na ni Abraham na mayroong susunod na henerasyon. At kung mapapansin natin, ang scope ng both covenants, ang nire-refer ko, yung covenant kay Abraham at covenant kay Noah, pareho. Ang ibig kong sabihin, yan ay parehong mga lahi ni Abraham. At nandun yung pangako, 400 years sa Genesis 15, at pagkatapos, ang mababasa natin sa Exodus 2, nung tinawag ni Yahweh si Moses, God remembers His covenant with Abraham. Babalik tayo sa Abrahamic covenant. At ang Exodus 12 ay nabanggit dito ang 430 years. Uulitin ko, walang inconsistency ang Bible.
400 tsaka 30, ayon sa mga scholar, ang counting nito ay Genesis 12. Kaya nung tinawag si Abraham, ay meron pang 30 years na difference. So, walang inconsistency yan. Kaya tingnan ninyo ang context ng Mosaic Covenant. Sila ay magiging slave, they will be afflicted, they will be oppressed. Pero may pangako ang Diyos that they will be liberated. At nangyari ito kay Moses. Nung sila ay lumabas sa Egypt. At nandun na naman yung covenant ng Diyos kay Abraham at pagkatapos yung covenant uli ng Diyos kay Abraham to give them the land of Canaan. Ang point ko lagi ay pag binasa nyo ang scripture, lalo na rito sa Genesis na yan, markahan nyo, tignan nyo ang God's covenant, lalo na sa puntong ito, nakaturo yan lupa. Ngayon, kay Moses ay development ito ng Abrahamic covenant. So, meron tayong expansion ng Abrahamic covenant. Yung moral law, yung Ten Commandments na ibinigay, dito ay laging sinasabi ng mga kapatid nating humahawak na nagsimula na yung the Covenant of Redemption, ay meron daw sa Exodus 20, yung grace ng Panginoon dahil sila ay niligtas ng Diyos. Ngayon, tatandaan nyo, hindi natin sinasabing walang grace sa Old Covenant. No? Hindi natin sinasabing wala. Actually, lahat ng covenant ay grace ng Diyos. Ang ibig ko sabihin, lahat ng covenant na makita natin, ang Diyos ang siyang nagko-condescend. Ang Diyos ang siyang nauuna. Ang sinasabi natin, hindi ito ang the covenant of grace. So, doon naghihiwalay yung 1689 Federalist Covenant. At dito sa Mosaic Law, ang Exodus 19, sabi ganoon, its laws, ang sinabi lamang ng Diyos dito sa Exodus 19, sila ay dapat sumunod sa aking mga utos. At yun yung pangako ng Diyos. Pagpapalain ko kayo kung kayo'y sumunod. At nung sinabi ito ni Moses na ang lahat ng aking utos ay dapat niyong sundin, sabay-sabay ang mga tao nagsabing, susunod kami. So, meron ng covenant, di ba? Diyos at ang tao. At in other words, ay nandoon yung demand of loyalty. At ito ay nangyari doon sa sprinkling of blood. Winisikan sila ng dugo, it is a vow of accountability. It is an oath of loyalty. Ngayon, ano yung second law na sinasabi natin? Pagka tinignan natin ang Exodus 34, second law, kasi binasag ni Moses yung unang sinulat ng Diyos. Diba? Dahil pagbaba niya ay meron silang mabilis na pagsamba sa golden calf. Dito ko sinasabi na sa 400 years ng mga Israelita, hindi mawawala sa kanila ang pagsamba ng bato, ginto, at mamahaling uri ng metal. Dahil ito ang samba ng Egypt, ribulto. Kaya lumabas nga sila, binago yung lugar, pero yung puso nila ay naroon pa rin ang idol worship. Parang si Noah. Si Noah ay malinis ang mundo, pero yung kasalanan ay nasa puso ni Noah. Ngayon, dito sa Exodus 34, sinasabi dyan, and he wrote on the tablets the words of the covenant. Andun na naman yung tipang covenant. Pagkatapos, ang covenant na ito ay ang Ten Commandments. Kaya ang tawag ay Mosaic Covenant o kaya ay Sinaitic Covenant. At yan, the words of the covenant are the Ten Commandments. Ngayon, alam na natin yung Ten Commandments, di ba? So, lahat yan ay sinasabi ng Diyos at ang sagot ng mga Israelita, susundin namin yan. Merong covenant. At sa pag-aaral natin, kung kayo ay susunod, ito ang pangako ko sa inyo na inyong may enjoy ang pangakong ibinigay ko kay Abraham.
Kaya dapat sila ay matuli under ng Abrahamic Covenant at sundin nila yung Ten Commandments at saka yung iba pang mga statutes, no? Yung mga idinagdag na tinatawag nating ceremonial law, yung paraan ng pagsamba, at saka yung judicial law, yung kanilang batas. Kung kanilang susundin ito, ay kanilang may enjoy ang alin? Ang lupa uli. Kaya huwag tayong lumayo doon. Ang pagkakamali ng iba nating mga kapatid, lagi nilang kinoconnect agad sa salvation ng langit o yung eternal life. Dito muna tayo tumakbo sa kasaysayan habang binibigay ng Diyos sa atin ang kanyang tipan. Kaya dito ay sa ating diagram, ang Abrahamic Covenant at Mosaic Covenant, nakita nyo yung arrow, it is the development or the expansion. Pero parehong tao yan ng isang lahi, Israel, lahi ni Abraham. Kaya God will provide the promised blessings corporately, but will cut off the unfaithful. Kaya maliwanag na ang mga hindi sumunod sa utos ni Moises, tinutuklaw sila ng ahas, kinakain sila ng lupa, bumubukas yung lupa, hindi sila nakapasok sa promised land. Kaya yun yung mga nag-murmur at talagang nag-disobey. Pero nakapasok pa rin sila sa promised land, di ba? Corporately, pero now under the leadership of Joshua. At sabi ko, merong ginawa si Joshua dito, tinuli muna niya yung mga hindi pa natuli bago sila tumawid ng Jordan River. Kasi yun yung violation ng mga Israelites unang-una sa binigay ng Diyos ng covenant kay Abraham. Paumanhin kung bakit ko to binabalik-balikan para maging maliwanag sa atin yung progressive revelation. Yung threat ay yung blood ceremony. Alam na natin, ganito mangyayari sa inyo kapag kayo ay hindi sumunod. At yan ang blessing and curses. At tingnan niyo ito, hindi pa ito nangyayari. Deuteronomy pa lang ito. Pero sinabi na ng Diyos that they will be unfaithful. At ito ang ating Diyos. God declares the end from the beginning. Diba? Kaya kapag natututo tayo dito sa progressive revelation na ito, pag nabasa natin sa New Testament ang lahat ng mga pangako ng Panginoon, wag na nating imani-obra. Alam yung term imani-obra sa driving. Tayo yung gumagawa ng ating gusto. Alam na natin kung ano mangyayari kapag ganito ang ginagawa natin. To be unfaithful to the covenant, ito ang pinag-uusapan natin ay Mosaic Covenant and Abrahamic Covenant. To be unfaithful to the covenant results in this inheritance, hindi yung mapapa sa impyerno ka, kundi yung disinheritance mo sa lupa. At yung curse dito, hindi magiging mataba yung lupa. Hindi magiging magandang tirahan na may kapayapaan ang lupa, sa lupa. Kaya, in a sense, sabi nga natin, yung Mosaic Covenant ay covenant of works. Okay? Yun yung, kung i-qualify ko lamang, at yun yung buhay ng mga Israelita sa Kanaan. Pero tinuro ko ito na bagamat parehong covenant of works, pero magkaiba yung kay Adan tsaka kay Moses, they are not the same. Dahil nung si Adan, nagkaroon ng failure sa covenant, immediate yung condemnation. Pinalaya sila sa Garden of Eden. Yung kay Moses, ilang beses ba mga Israelita na sila ay nag-fail at nag-disobey, and yet nandun yung mercy ng Diyos. In a sense, Mosaic Covenant is a kinder covenant than Adam's covenant. Siguro dito tayo nagkaroon ng pagtaas ng kilay. Abrahamic Covenant and the Mosaic Covenant did nothing to change the nature of the Israelites. At isa sa maliwanag sa pagbabasa natin
ng Old Testament books under ng Old Covenant that sinners are terribly bad at obeying God's covenant. Talagang di nila masunod ang moral law. Okay? Yung circumcision plus yung moral law at talagang buhay nila mag-disobey sa covenant ng Diyos. At isipin natin mabuti, the Abrahamic covenant and the Mosaic covenant. Ngayon, i-qualify natin ang Israel under ng Abrahamic covenant at saka ng Mosaic covenant did nothing to change the nature of the Israelites. Bakit? Ang binigay ng tipan kay Abraham ay tuli. Circumcision of the flesh. Ngayon yung the covenant of grace, anong circumcision yun? Circumcision of the heart. Kaya, sila man ay markado ng mga lahi ni Abraham, pero yan ay panlabas. Yun ang point na sinabi ko na did nothing to change the nature of the Israelites. They did not grant them a new heart. Kaya, pagka sinabi ko yun, ang new heart na makikita natin under ng new covenant sa Jeremiah tsaka sa Ezekiel ay future. I will give them a new heart. I will be their God and they will be my people. A stone of flesh, a stone of heart na magiging ang pusong bato, matigas, ay mapapalitan ng pusong laman. Yan ay sa future na sinasabi. At yan ay Jeremiah and Ezekiel, di ba? Jeremiah 33. Ngayon, ang point na sinasabi natin ito ay ang kanilang compliance, no? Yung pagsunod ng mga Israelita ay pagsunod na kanilang gagawin ng pangsarili. At meaning, they provided no help for compliance with the demands of the covenant. Dahil ang puso nila ay pusong matigas, yung kanilang pagsuway at kanilang pagiging unfaithful ay talagang ito ang magiging bunga ng kanilang pamumuhay. Pero, God provided the sacrificial system as a way to forgive their sins. Bigyan natin ng time ito na unawain. Ano ba yung sacrificial system na sinasabi natin? Yung sin offerings at saka yung guilt offerings na makikita sa Numbers at saka sa Leviticus na nandun yung detalye ng mga dapat na sundin ng mga Israelita o yung positive laws. At ito ay importante, no? Bagamat ito ay maraming ginagawa, it may be tedious and laborious, and yet ito ay dapat na magawa. At ano ba sinasabi ko dito? Kapag sinunod nila yung animal sacrifice, no, yung sacrificial system na positive law ng Diyos, meaning idinagdag ito ng Diyos. Wala ito nung panahon ni Abraham. Bakit nga pala walang animal sacrifices nung panahon ni Abraham? Kasi hindi nila ma-apply yun, magiging biyag sila sa Egypt. Di ba? Bago pa sinabi na ito ng Diyos, 400 years sila ay magiging biyag. So hindi sila pwede mag-animal sacrifice sa Egypt. Kaya ito ay binigay ng Diyos nung malaya na sila. Kaya sa pag-aaral natin na itong sacrificial system ay isang, tingnan ninyo uli, grace ng Diyos. Okay? Biyaya ito ng Diyos
Kasi kung di sila bibigyan ng ganitong covenant na ito, wasak na silang lahat. So yung point ko rito is the sacrificial system ay ang binigay ng Diyos para hindi sila hatulan, para hindi sila nasa ilalim ng puot ng Diyos. Baliktad. Ito yung passages na sa Leviticus chapter 5, verses 14 to 19, dalawa yan. Makikita natin yung unintentional sin tsaka intentional sin. Ngayon, sa pag-aaral natin ito, maraming klase ng offerings sa under ng Mosaic covenant. Pero yung sin offering tsaka yung guilt offering ay ang binibigyan natin ng importansya sapagkat ito yung mas mahalaga. At nasa ilalim sila ng under sila ng Mosaic law. Na if someone sinned unintentionally or in some cases intentionally broke the law, they could find forgiveness and atonement through sacrifice. Pwede silang tumanggap ng atonement at saka ng kapatawaran. At yan ay sa pamamagitan ng dugo ng hayop. At yan yung dugo ng hayop ang siyang naging kabayaran. Yun ang dapat na ang mga Israelita ang siyang humarap ng parusa, ang umako ng kamatayan ay ang dugo ng hayop. Ngayon, ito yung sinasabi nating atonement, na term ng atonement. At importante yung spilling of the blood. At yun yung nakita rin natin sa Abrahamic Covenant at kay Mosaic Covenant. Ngayon, lumalawig ang tipan at ngayon under ng Sacrificial Covenant. At ang word, nandun yung word na atonement. Ano ba ang ibig sabihin ng atonement? At one. At one meant. Meaning, para sila maging isa uli. Para yung dalawang parties ay maging isa uli, ang reconciliation nito ay ang animal sacrifice. And so the law condemned the guilty and sacrifices redirected the guilty to the sacrificial victim. At sinasabi natin na ang sacrifices na ito ay ginagawa nilang araw-araw, weekly, monthly, and yearly. Ano ang tinuturo ng Diyos sa sacrifice na ito? Ngayon, merong scripture tayo sa Luke chapter 16, verses 21 to 22 and 30 to 34. Ngayon, babasahin ko na lamang sa inyo ito, that once a year, the high priest would offer a sacrifice on behalf of the people to cleanse the entire nation. Ngayon, ito yung Luke 16, verses 21 to 22. And Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat. Papatong ni Aaron ng kanyang kamay sa ulo ng kambing and confess over it all the iniquities of the people of Israel. Isipin nyo, nakikita ito ng mga Israelita. Inawakan ni Aaron ang ulo ng kambing at kino-confess niya ang kasalanan ng lahat ng Israel. At habang hawak-hawak ni Aaron ang ulo ng kambing, and he shall put them on the head of the goat and send it away into the wilderness by the hand of a man who is in readiness. Kino-confess ni Aaron, para bang sinasabi niya ang kasalanan ng lahat ng Israel, at pagkatapos pakakawalan yung kambing. Kaya nga nang tawag ng scapegoat. Okay? At pag ito'y pinalaya, sa verse 22, the goat shall bear all the iniquities on itself to a remote area, and he shall let the goat go free in the wilderness. Nakikita ito ng mga Israelita. Tapos doon sa Leviticus 16, verses 30 to 34,
For on this day shall atonement be made for you to cleanse you. Nandun yung word. Atonement be made for you to cleanse you. You shall be clean before the Lord from all your sins. It is a Sabbath of solemn rest to you, and you shall afflict yourselves in a stature forever. And the priest who is anointed and consecrated as priest in his father's place shall make atonement, wearing the holy linen garments. Verse 33 ng Leviticus 16, he shall make atonement for the holy sanctuary, and he shall make atonement for the tent of meeting and for the altar, and he shall make atonement for the priest and for all the people of the assembly. Verse 34, and this shall be a statute forever for you, that atonement may be made for the people of Israel once in a year because of all their sins. And Aaron did as the Lord commanded Moses. Ang tanong ay ito, napatawad ba ang kasalanan nila ng forever na buong buo? Makikita natin, ang purpose nito, ang priest, si Aaron, would represent the entire nation in this event. Hindi ang mga Israelita ang nag-a-atone for their own sins, tandaan natin, kundi si Aaron, si Aaron, the high priest, the appointed priest of God, ang siyang gumawa nito. Ang kasalanan nila ay matatanggal. Their sins would be taken away. Para bang literally, their sins will be taken away. At yun ay may demonstration sa kambing. No? Before their eyes, yung scapegoat was led out to the wilderness, and through this sacrifice, they would know that they were again pure and right with the law. Anong tawag doon? The kindness of God. Hindi sila parurusahan ng Diyos kung kanilang susundin ito. Hindi nagbabago ang Diyos. God never changed. His standard of justice is still the same. The law never became more lenient. Parang akala natin, mas naging magaang ang law. Hindi. Ang nakikita natin dito ay yung sacrificial system. But the sacrifices accounted for Israel's sin and provided a way of atonement. All of this was intended. Ano ang purpose nito sa mga Israelita? Anong katuruan ang sinasabi nito sa kaisipan ng mga Israelita? That they will learn na ang forgiveness comes through a sacrifice administered by the high priest. Yun ang tinuturo sa kanila sa Old Covenant. Ngayon, ito yung ginamit ko na teksto sa Hebrews chapter 9. At dito sa Hebrews chapter 9 tells us that this was not eternal forgiveness. Dito medyo tataas ang kilay natin. Akala ko ba pinatawad sila sa kasalanan? Oo. Nung sila ay nasa ilalim ng Mosaic Covenant. Pero hindi ito eternal forgiveness. Ano ang tawag dito? Earthly forgiveness. Habang ginagawa nila yung earthly sacrificial system, yung puot ng Diyos ay natatabunan ng dugo ng hayop sa kanila. And therefore, sabi ng Hebrews 9:13, it was purification of the flesh. Pinatawad sila sa kasalanan, pero hindi ito yung eternal forgiveness. It was restoration to life in Canaan, which is precisely the level on which yung Abrahamic and Mosaic covenants operate. This means that while there was a positive law or positive message sa sacrifices, pero yung kasalanan nila sa conscience ay hindi natatanggal. Babalik-balik sila sa kasalanang ito.
ang Israel ay merong panlabas, outward purity. Meron silang earthly forgiveness or outward forgiveness. Meron silang blessing sa Kanaan, at yan ay, pag sila ay nasa Kanaan, ibig sabihin, meron silang forgiveness na natanggap kung kaya't sila ay naroon sa Canaan. Pero, yung conscience nila ay hindi pa rin nalilinis. Kumbaga, kung ang forgiveness ay, ang conscience ay hindi nalilinis, ang ibig natin sabihin, maging sa korte ng kalangitan, ay hindi ito may kapatawaran. The Mosaic Covenant demonstrates God's kindness and graciousness by providing not only a way for Israel to address and redress their sins against the law, but also to teach them in all of this about true forgiveness to be found in the heavenly sacrifice administered by a heavenly high priest. Sino yun? Si Jesus Christ. Sa heavenly temple. Kaya, yung sinasabi nating the kindness of this covenant, itong Mosaic covenant, ay, bakit nangyari yan? Because God is the King, the Lord. Ito yung kanyang pamamaraan na para magkaroon ng atonement at one-ment ang Israel sa Kanya. At dito sa Abrahamic covenant o yung pangako ng Diyos, at pagdating sa Mosaic covenant, in the light of the sacrificial system, sila ay nakakaranas ng grace ng Diyos. Kaya ang akala ng iba, sinasabi na walang grace sa Old Covenant. Meron. The kindness of God is there. Pero yung kindness ng Diyos sa Israel ay pang-earthly, pang-lupa. Now, ay sinasabi ba natin na merong walang naliligtas dito sa Israel? Tandaan natin, merong mga Israelitang sumusunod sa sacrificial system, pero wala silang faith. Pero merong mga Israelitang Abrahamic and under the Mosaic, na habang sinusunod nila yung sacrificial system, they look up and beyond the animal sacrifice. At ito, ang elect na ipinangako ng Father sa Son sa eternal redemption na makakasama ng mga Hentil, the Jew and Gentile na iglesia ng Panginoon. Pero yan ay lalong liliwanag sa pagtutuloy natin ng covenant. Meron tayong 5 minutes sa question and answer. Okay, nauna na siya. Ladies first. Question. Bawasan tuloy ng 1 minute yan. Yung baba, yan. Question. Kaalaman ng mga Kristiyano na kung nung panahon ni Adan, hindi siya nagkasala, o silang dalawa ni Eva, hindi nahulog sa pagkakasala, meron silang buhay na walang hanggan. Lahat ng magiging lahi nila. Hindi lamang sila. Okay. So kung ganon, basta't wag lang nilang kainin yung puno ng knowledge of good and evil. Okay, so meron na silang buhay na walang hanggan. So ano pa kayang buhay ang tinutukoy doon sa tree of life? Kung meron na silang wala akong sinabing, buhay na walang hanggan. Si Adam, wala pang kasalanan. Si Eve, wala pang kasalanan. At wala pa silang buhay na walang hanggan. Wala pa. Oo. Kaya nga yung testing period niya, ay magkakaroon lang siya ng buhay na walang hanggan if Adam passed the test. Yung kung hindi kinain ni Adan yung bunga ng punong kahoy na yon, kung sumunod si Adan sa utos ng Diyos, ang reward niya ay eternal life. Yung tree of life.
wala pang eternal life si Adan. Wala pa. Wala lang siyang kasalanan. I see. Okay. Thank you. Okay, next question. Yeah. So, lumalabas yung lahat ng mga sacrifices dyan kaila Mosaic Covenant, no? Hindi talaga siya sufficiente at efficacious para, though pinakita ng Diyos yung kindness niya through all the sacrifices, pero it is not sufficient enough or efficacious enough para itong mga taong ito ay maligtas. Kasi, Ganun ba? yes, correct. Hindi siya sufficiente. Kung magiging sufficiente yon, hindi na magiging daily, Okay. weekly, monthly, and yearly sacrifice. Okay. Also, the repetition of the animal sacrifice system only shows na hindi nalilinis ang kanilang puso o ng conscience. So, meron among these people, meron yung mga chosen Israelites, yung elect. They go beyond seeing to the coming of the Messiah for the thought para maganap yung covenant of grace. Now, halimbawa isa ako doon, just looking to that promise in the future. Though hindi ko pa naranasan yung covenant of grace in my time. So ibig sabihin that would be sufficient and efficacious para sa salvation ko. Kung gano'n ang looking forward to sa promise, though wala pa yung covenant, hindi, kasi nga, Tsaka wala pa si Christ. wala pa nga si Christ. Pero just looking forward to that promise, at titingnan ko yung Genesis 3:15, so from there, I would say, though I'm living in the Old Testament, I would say, with all assurance, may assurance na ako ng salvation. Ang makikita natin Ganun talaga, ba yan? ang tanong na makikita natin, number one, yung kanilang ina-anticipate na coming Messiah, and that faith alone is sufficient for their salvation. Hindi maliwanag sa mga Israelita dito sa Old Covenant yung talagang salvation nila. Bigyan natin sila ng pagkakataon na hindi katulad ng sinlinaw natin. Sa kanila, tumatakbo, pero the fact na nakikita nila itong mga Israelitang who look above and beyond. Sabi ko nga na hindi lamang doon sa literal na animal sacrifice, yun ay pananampalataya nila sa Diyos. At yan ay katulad ni Abraham, and it was accredited to him as righteousness. At yan ay naging dahilan ng kanilang kaligtasan. Pero yan ay looking, yung sasabi nga natin, anticipating and looking forward to the coming Messiah. Ngayon, pag sinabi natin yung kanilang salvation in a complete salvation, dahil ang ating pag-aaral ay ang salvation is under the new covenant of grace, they are saved, kung matatandaan ko, kumbaga meron na silang post-dated check, so that is good as cash, but they have to wait for that date. Parang ganon. Kaya, pag tinanong mo, nasaan sila? Sabi ko nga, nasa paradise. Nasa waiting area sila. Hindi ko pwedeng sabing nasa langit na, kasi ang unang-unang dapat pumasok sa langit ay si Kristo. Kasi yung sacrifice lang ni Kristo ang tatanggapin ng Ama. Walang ibang tao, si Abraham, si Moses, si David, at lahat, walang pwedeng pumasok sa langit nang hindi nagkaroon ng acceptable sacrifice sa Diyos. At ang acceptable sacrifice sa Diyos si Christ, the Lamb of God, di ba, who takes away the sins of the world. So, ang point ko ay, yes, sila ay saved by receiving doon sa darating na fulfillment, although hindi nila kayang i-explain perhaps theologically, dahil tumatakbo pa ang kasaysayan, pero that simple faith itself, kanina, hanggang sa maging complete ang New Testament. Kaya, pag tinanong nyo, parang suspended sila. Sabi ko nga parang, this is mine, nando sila sa isang lugar, a place of blessedness, na ang maaring matawag ko rito ay yung katulad ng binigay ni Christ na
sinasabing parable, but I beg to differ. Yung Abraham's bosom, yung si Lazarus tsaka yung rich man, na yung rich man ay nagsasuffer, si Lazarus ay nasa Abraham's bosom. Nasaan sila? Ano ba tawag doon? Parang waiting room. Ako yun. Sa aking understanding. Meron pa? Nakita nyo kung gaano tayo paulit-ulit dito kasi kung bakit sinasabi natin na ano ang benefit nito sa atin. Okay, anong benefit nito sa atin? Unang-una, itong mga Old Testament saints were looking forward. Tapos, ang kanilang understanding ng salvation ay on a physical matter. So, nakikita nila. Ngayon, tayo ay looking backward at nakita natin kung paano tayo tinuruan. O number one, paano tinuruan ng Diyos ang Israelita sa mga physical, material na bagay ng kaligtasan. Halimbawa, yung circumcision ng flesh, pagtutuli. Diba? Ang pagtutuli ay sa laman ginawa. Pero meron ng separation. Sumunod ka, merong blessing. Pero ang pinakikita rito ay pagdating ng New Covenant, this is a better covenant compared sa Old Covenant. Tayo ay nasa ilalim ng better covenant. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Sa mga Israelita, ay hindi lahat yun ay naliligtas. Pwede silang sumunod sa mechanical ng samba. Yung pwede silang magdala ng hayop at dalhin sa pari. Pwede silang kasama nung kino-confess nung high priest yung kasalanan nilang lahat at magkaroon sila ng temporary earthly blessing. Kasama sila doon. Pwede, pero nahulog pa rin ang iba sa kanila. Sa New Covenant, ito ang gusto kong idiin. Walang mapapahamak. Walang mapapahamak under ng New Covenant na mga anak ng Diyos. Kaya, yung elect na sinasabi sa Covenant of Redemption, kasama dyan ang Old Covenant Saints, tsaka ang New Covenant Saints, yung sa Old Covenant, yung sinabing two-tier, dalawang level, meron yung mga looking forward sa darating na Messiah sa Old Covenant. Tayo naman ay looking backward sa ginawa ni Kristo. Kaya, ano ang benefit nito sa atin? Kung talagang sinasabi nga natin tayo ay anak ng Diyos, bigyan natin ito ng mag-sink in talaga sa atin ito. Kung sinasabi natin tayo anak ng Diyos, at alam naman natin ang anak ng Diyos ay hindi perfect. May anak ng Diyos na pasaway, may anak ng Diyos na konti lang ang saway, merong anak ng Diyos na talagang sinisikap, bago lumabas ng bahay, talagang sinasabi niya, Lord, hindi ako magkakasala. Yung mata ko, yung aking damdamin, yung aking isipan ay talagang ilalaga ko sa iyo. Pero lahat tayo, kung under tayo ng New Covenant, kung tayo anak ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Ang kaligtasan natin ay secured. Bakit? Kanino ba nakasalalay ang ating kaligtasan? Sa Covenant of Redemption. Yung kasunduan ng Ama, may bibigay akong elect sa iyo, anak, at ang sinabi ng anak, ako'y mamamatay para sa kanila, at ang sinabi ng anak sa Espiritu Santo, i-apply mo ang aking ginawa, at kung tayo ay kabilang sa elect, walang sino man ang makakatanggal sa atin sa kamay ng Diyos. Ngayon, nung tatandaan ko nung nag-share ako, mayroong pilosopong magaling. Walang sino man. Bawa, ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Ikaw mismo lumundag. Yun, lumundag ka sa kamay ng Diyos. Sabi ko, ako kasama pa rin sa sino man. Tama? Walang sino man ang makakatanggal sa kamay ng Diyos. And so, ito ang ating kapayapaan. And so, to this point, manalangin tayo. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pag-aaral na ito.
Nawa, bagamat ito ay isang theological study, nawa, by application itself, ma-apply po namin at magkaroon kami ng kagalakan ng aming kaligtasan. Kami, as we look backwards sa ginawa mo, Panginoong Hesukristo, sa amin, ay karoon kami ng peace of mind. At kung kami ay nagkakasala, lumapit kami sa inyo, aminin namin ang kasalanan, at kung ito ay tila sa aming paniniwala na mahirap matalikuran, muli kaming dumudulog sa inyong kapangyarihan na kami, Panginoon, ay inyong akayin at maawat kami sa mga bagay na gawa na hindi nakabibigay ng luwalhati sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.